Magandang araw muli, mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at doon pa rin po tayo sa ating series ng God's Love and Faithfulness. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon na matatagpuan sa aklat ng Deuteronomy 7 verse 9. So, sabi dito, dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay ang tapat na Diyos na ang iingatan na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. The title of our topic for today is Loving God, the Best Way to Love Our Family. So, napakaganda nung title natin. Sabi doon, pagmamahal natin sa Panginoon, ito yung the best na paraan para mahalin natin ang ating pamilya. So, para po doon sa ating unang katuruan, sabi dito, God is a faithful God. Ang Panginoon, napakatapat niyan sa buhay ng bawat isa sa atin at never sinira yung pangako niya sa buhay ng bawat isa. Kung paano na siya ay naging tapat, naging mapagmahal, nag-ingat sa buhay ng bawat isa sa atin ay ganun pa man, ay pinapamalas niya kung gaano siya ka-faithful God sa bawat isa sa atin. Yung pangako niya, bagamat tayo hindi tapat, makasalanan, subalit yung pagmamahal ng Panginoon, abot kamay. Yung puso ng Panginoon talagang hindi niya hinahayaan na magkaroon ng anumang bagay o balakid para maging dahilan para hindi tayo mahalin. Kahit sobrang nating pasaway, ang dami nating nagagawa, ang dami nating pagkakasala, and ito sa kwento ng Deuteronomy ay tinuturuan tayo na talagang kilalanin natin ang ating Panginoon. Siya yung Diyos na tapat, mapagmahal, umiibig, at tumutupad sa lahat ng kanyang mga pangako, unlike o kabaligtaran sa ginagawa natin. So pangalawa, sabi dito, God keep His covenant of love. So, yung covenant ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na mahalin, na ibigay, nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para lang maligtas tayo, napakahirap noon. Para kung sa sitwasyon natin, gagawin natin yun, na ililigtas natin ang maraming tao, pero mapapahamak yung mga anak natin. Napakahirap at hindi isang madaling desisyon yung gagawin mo pagdating dito sa ganitong desisyon. Pero ang Lord, never siya nag-doubt na ibinigay yung kanyang anak para lang masave yung bawat isa sa atin. So, huwag natin sayangin yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos yung kanyang anak para masave tayong lahat. At akuin niya yung lahat ng pagkakasala na dapat tayo lahat yung umaako dahil sa katigasan ng ulo natin, dahil sa kapalaluan natin. Mabuti ang Diyos na tumutupad ng kanyang mga pangako. Mabuti ang Panginoon na iniligtas ka niya dun sa kapahamakan. At huwag mong hayaan na masayang yung pagkakataon na ilinigtas ka ng ating Panginoon at babalik ka na naman dun sa isang sitwasyon na pagsisisihan mo yung mangyayari sa huli. Pangatlo, sabi dito, God requires love and obedience. So, ang ating Panginoon, it's required, sabi nga, yung pagmamahal natin sa Kanya, yung pag-obey natin sa ating Panginoon ay napakahalaga. Nung time na yung Israel ay binigyan ng I think kasunduan na kapag sumuway sila sa Panginoon, curse yung ibibigay sa kanila. Subalit kapag sumunod sila, siyempre kaginhawaan, pagmamahal, paggabay ng Diyos yung makakamta nila. And maraming beses na talagang nagpasaway at maraming beses na talagang sumuway yung mga Israelita, kung kaya naman ibinigay sa kanila ng Panginoon yung nararapat na kaparusahan. And alam natin na talagang ang Diyos ay napaka-fair niyan sa buhay ng bawat isa sa ating kung paano siya magparusa. And kung ano yung mga bagay na ginagawa natin, marahil ito yung nagiging kapalit ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Bagamat we all know that we are not perfect, but we need to renew our life. We need to renew our heart in the eyes of the Lord. Alam niya at nakikita niya yung laman ng puso ng bawat isa sa atin. And sabi nga,
dapat tayo ay marunong magmahal at mag-obey sa ating Panginoon. Kung paano minamahal tayo ng ating Panginoon ng walang pag-aalinlangan, ganun din naman ay ibalik natin to sa Kanya ng may pagmamahal at may pagpapakumbaba. So, para naman po sa ating application, sabi dito, believe that God will keep His covenant of love through Christ's perfect love and obedience. So, dito, maniwala tayo na talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa atin ay genuine. Yung pagmamahal ng Panginoon, kung paano niya tayo itinatago sa kanyang, kung paano siya nagkikare sa buhay ng bawat sa atin, ganun din na dapat ibalik natin to sa ating Panginoon. Paglingkuran natin siya ng nararapat at papurihan natin siya ng tapat sa ating mga buhay. Ang Panginoong Diyos na nangako at hindi kailanman bumali ng kanyang mga pangako sa buhay ng bawat isa. Pangalawa, sabi dito, respond by loving God and keeping His command. So, bilang ganti sa ating Panginoon, ibalik natin yung nararapat na papuri sa Kanya, pagmamahal sa ating Diyos ng higit pa sa anumang bagay na mayroon tayo ngayon. Tandaan mo na ang Panginoon yung nagbibigay ng lahat ng bagay, nagsusupply ng lahat ng bagay at kailangan hindi natin ito i-ignore o isa walang bahala sapagkat ang Diyos ay never na ninais niya na pahirapan tayo kundi bigyan tayo ng magandang buhay, ng masayang buhay. So, let's respond by loving God and keeping His command. So, pangatlo, sabi dito, influence the next generation by being faithful to God in our generation. So, paano mo ba mapapakita sa ibang tao na, sa mga susunod na henerasyon, na totoo yung Diyos? Na tunay yung Diyos. Siyempre, dapat sa'yo pa lang, sa ugali na mayroon ka, sa pagkatao na mayroon ka, sa pamumuhay na mayroon ka. Kung gusto mo na magpatuloy yung, sabi nga ay, faithful generation, faithful to God na pamumuhay, ipakita mo, iparanas mo, ipadama mo dun sa mga tao na nakakasalamuha mo sa mga susunod na henerasyon. Ituro mo upang sa ganon, yung tibay ng pananampalataya na meron ka ay maaring mas higitan pa nila. And isang bagay na nais ng Panginoon ay tulungan natin siya na spread yung word ng Lord upang mas maraming tao yung makakilala at makarealize kung ano ba talaga yung dapat at karapat-dapat na gawin sa buhay nila. At walang iba kundi ang maglingkod, magpasakop, ialay yung ating buhay sa Diyos at wala nang iba. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.